Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran. God bless you sa ating mga minamahal na mga viewers. At tayo po nagpapaabot ng isang mapagpalang oras, pagpalang gabi, marubdob na pagbati. Hallelujah sa ating po beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Purihin ating pinakamamahal na Jesus. Sa ating po beloved Mama dear Stand Pastor Lina Comon Almeda, na hindi natin makalimutan ang kanyang turo, aral at panalangin. Sa ating po mga beloved Almeda children, mula sa panganay hanggang sa bunso. Sa ating mga apo, ang ating mga pastor, sa mga great-grandchildren, at sa lahat po ng mga beloved ministers, at sa lahat po ng ating mga kamanggagawa. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus sa aking pamilya. Hallelujah. Purihin ang Diyos dyan po sa La Union at sa hallelujah sa Novaliches. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat-lahat na po ng ating mga minamahal na mga kapatiran na abot ng ating banal na gawain dito po sa UAE. Hallelujah. Sa ating mga kapatiran sa Abu Dhabi at sa Fujairah. Sa buong mundo na, madaling salita, nandyan ang ating mga minamahal na mga kapatiran. Amen. Sa iba't ibang lugar, at siyempre sa Pilipinas, nandun ating beloved mga pastor, hallelujah, nandun ang sentro ng panalangin sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Totoo talaga ang salita ng Diyos. Amen. Pag merong kasiyahan, meron ding hindi inaasahan na kalungkutan. Naniniwala kayo diyan? At pag may pagsubok, merong pagpapala. Amen. Pag may kahirapan, merong pag-asenso. Amen. Everybody say, praise the Lord. Only dearest Jesus is the reason why we are here. Walang ibang dahilan kundi ang mahal na Panginoon Jesus kung bakit tayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Dearest Jesus, only the reason. Kaya wala tayong ibang hahanapin pagpatungkol sa kaligtasan. Kailangan yung merong manifestasyon ng ating mahal na Panginoon. Amen. And dearest Jesus is the source of everything. Amen. Pagkatapos ng pagsubok, may pagpapala. Pag may kalungkutan, may kasiyahan. Amen. And life is very important. Amen. Life is nothing without dearest Jesus. Why dearest Jesus is life and dearest Jesus is life giver. Amen. Lahat ng masaya, pumalakpak muna sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng malungkot, wala naman. Samahan niyo ako. Bilis talaga ang buhay. Kaninang umaga kasi yung aking bunsong kapatid, yung nag-aalaga sa aking mother na 94 years old, hindi na siya nag-asawa dahil sa pag-aalaga niya sa aking mahal na ina. Kung magano'y tumandang dalaga, 40 plus ang kanyang life. Kanina umaga, special rest day na niya. Kaya nakakalungkot. Kaya pala nung July na nagpunta kami doon, pinag-pray ko yung mother ko.
at yung kapatid ko na bunso, bigla niya akong kinausap. Sabi niya, Kuya, kunin mo na si Mama, ang nanay. Alagaan mo na dun sa La Union. Akala ko naman, okay lang sa kanya. Dahil lang sabi niya, baka hindi na tayo magkita. Nagkaroon ng question. Bakit? Hindi, kasi matatagalan, baka mag-a-abroad ako eh. Sabi niya, Hindi ko alam kung saan pupunta. Pero sabi ko, baka magtatrabaho ako sa Japan. Hindi naman siya Japayuki. Kaya, nakakalungkot lang talaga. Amen. Ngayon, dahil sa, hindi namin alam na mayroon siyang nararamdaman. Itanakbo sa ospital ng sarili niya. Kanyang umaga. At pagdating doon, tinignan kaagad kung anong sakit niya. Pagdating ng tanghali, pinuntahan muna ng kapatid ko sa ospital, lumingi ng prayer. Kuya, pag-pray mo, si Malu, hindi nag-agaw buhay. Ang bilis, Ang bilis talaga. Dahil pagkatapos ko nang mag-pray, hindi ko na-review kasi yung demons of death. Basta pinag-pray ko lang siya. Pati yung mama ko, yung mga kapatid ko, pinag-pray ko. Nung pag-reply, wala pang ilang sandali, pinakita na, patay na. Sabi ko talagang, only one life will soon be passed. But only what done for Christ will last. Amen. Kaya, sabi nga ng mga nandun sa Pilipinas, sa aking loved ones, Kuya, comfort mo yung sarili mo dyan. Kaya na namin to. Kaya na nila, pero humingi pa rin ng tulong sa akin. Kaya sabi ko, kayanin niyo yan. Kasi ang inaasikaso ko dito, igawain ng mahal na Panginoon. Hindi ako nandito sa lugar na ito, sa UAE, para magtrabaho. Ang pag-aasikaso ko dito, igawain ng mahal na Panginoon. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Talagang ating paglilingkod sa Diyos ay napakahalaga. Amen. Tandaan po natin yan, napakahalaga ng paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Kaya nga, nandito tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya kung mahal tayo ng Diyos, mahalin natin siya. Pahalagaan natin ang paglilingkod natin sa Kanya. Amen. Dahil wala nang pinakamahalagang bagay dito sa sanlibutan ito kundi ang maglingkod sa Diyos. Dahil kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, meron ka ng kaligtasan matatanggap, meron pang buhay na walang hanggan. Amen! Kaligtasan, mapapatawad ang kasalanan, pagkatapos himala ng mga himala, ibibigyan ng Diyos, babaguhin ang buhay mo, pagagalingin ang karamdaman mo, iingatan ka ng mahal na Panginoon, at ang panalangin mo sa araw-araw ay pakikinggan ng Diyos. Amen! Dahil anak ka ng Diyos. Amen! Ang anak ng Diyos, mahalaga sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya yung nangyari sa aking mahal na kapatid, kaya pa nung July pala yun na kaagad nagpaalam na siya. Kaya sabi ko, wala na. Talagang maiksi ang buhay ng tao. Amen. Kaya kung maglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, ang mga material things dito lang sa sanlibutan. Amen. Ang lahat ng mga bagay na nandito sa sanlibutan ay maglalaho at mawawala. Dahil sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Amen. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Kaya kapag ikaw ay naglingkod sa mahal na hinahanap mo ay buhay, kaligtasan, pagpapala, higit sa lahat yung makapili ang mahal na Panginoon, maglingkod ka sa Diyos. Amen. Only there is Jesus
is the reason why we are here. Amen. Siya lang ang tanging dahilan. Kaya nga sabi rito sa mga salita ng Diyos na ating mababasa, kindly sa ating mga beloved Bible reader, Proverbs 8:17, John 14:15, Psalms 91 verse 15 and 16. Pag-ibasa muna sunod-sunod. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 8, verse 17. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Aking iniibig sila na nagsisibig sa akin, at yaong nagsisihanap na masikap sa akin, ay masusumpungan ako. Praise the Lord. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya yan ay salita ng Diyos para sa ating mga nandito at naglilingkod sa mahal na Panginoon. Wednesday, Friday, and Sunday na ating napapakinggan ang salita ng Diyos, ang sabi rito, I love them, those who love me. Amen. Kaya kapag nandito ka, iniibig mo ang Diyos. Amen. Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin. At yaong nagsisihanap na masikap, sa akin ay masusumpungan ako. Amen. Kaya ang paglilingkod natin sa malabay, hindi nababaliwala. Amen. Imagine ang malapit mo mismo na nasa langit nagkatawang tao upang ikaw ako tayong lahat na maniniwala at maglilingkod sa Diyos ay hindi mapapahamak. Gagantimpalaan tayo ng Diyos ng kapatawaran ng kasalanan, pagbabago nating buhay, pagalingin ating karamdaman, peace of mind, peace of the heart. Higit sa lahat, meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan dahil tayo anak ng Diyos. Amen! Anak ng Diyos, tandaan po natin. Dahil sabi ko nga nung Wednesday, ang mahal na Panginoon nasa atin ang mga puso. Amen! Nasa atin ang mga buhay dahil templo tayo ng Diyos sa buhay. Everybody say, praise the Lord! Kaya ang sanlibutan mapapahamak dahil wala silang tagapagligtas. Ang bawat tao na ayaw maglingkod sa Diyos, hindi nila masusumpungan ng Diyos. Dahil ang sabi diyan, at yung nagsisihanap na masikap sa akin, ay masusumpungan ako. Ang Diyos mismo ang nagsalita. Amen! Kaya sabi ng John 14:15, The Gospel according to St. John, chapter 14, verse 15. If you love me, keep my commandment. Sa dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, kabanata po 14, talata 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Amen! Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kung ako'y inyong iniibig, sino umiibig sa Diyos? Taas ang kamay. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen! Kaya nga sabi dito sa ating napag-aaralan, I love them, those who love me. Amen! Ngayon, kung tayo umiibig sa Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Everybody say, praise the Lord! At ang gantimpala ng Diyos nandiyan sa Psalms 91, verse 15 and 16. Praise the Lord, hallelujah. From the book of Psalms, chapter 91, verses 15 to 16. He shall call upon me, and I will answer him. Amen! I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him Hallelujah! and show him my salvation. Sa Tagalog, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y Hallelujah! sasakan niya sa kababagabagan. Amen! Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya na mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen! Ang sabi diyan, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanyang aking pagliligtas. Amen! Kaya tayo lahat ay mapalad.
Amen. Eh, sabi nga natin nung nakaraan, service natin, we are now over above the law of sin and death. Kapag ikaw ay sumusunod ng mainam sa utos ng Diyos, pinagtatrabaho mong kaligtasan mo, we are now over above the law of sin and death. Amen. Batas sa ating bansa, sa iba't ibang bansa, kapag mayroong batas, may katumba siya na parusa. Amen. Pero pag ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang Diyos mismo, na magiging tagapagligtas mo, hindi ka haatulan ng Diyos sa iyong kasalanan. Patatawarin ka ng Diyos sa iyong kasalanan. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao para iligtas, hanapin yung mga maglilingkod sa Kanya, yung mga makasalanan. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yung batas ng sanlibutan, ng batas ng mga gobyerno, ang may kasalanan, may parusa. Amen. Meron ding pinagtatanggol yung kasalanan nila para mapatawad. Pero merong ebidensya na kapag ang kasalanan ay totoo, merong bilangguan na naghihintay. Pero sa atin, naglilingkod sa mahal na Panginoon, pag mag-uumpisa ka man naglilingkod sa Diyos, pag ikaw ay lalapit sa mahal na Panginoon, kung 10 taon, 20 taon, 30 taon, 40 taon, 50 taon na ikaw ay nagkakasala, wala ka pa sa mahal na Panginoon. Pag lalapit ka sa Diyos, lahat na yung kasalanan na gawa, patatawarin ng Diyos. Amen. Ganon kabait ang Diyos. Amen. Ganon siya nagmamahal sa sanlibutan. Imagine, wala pa tayo sa sanlibutan ito, ang salita ng Diyos ay totoo. Amen. Magmula nung nandito tayo sa ating banal na gawain, nag-umpisa tayo na tinanggap ang mahal na Panginoon bilang Panginoon Diyos at Ari na ating buhay. Pagsuko mo ng buhay mo sa mahal na Panginoon, napatawad ka na. Amen. Ngayon, nandito ka na, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nagpapabaya, everybody say, praise the Lord. Pag ikaw ay nagpapabaya sa paglilingkod mo sa Diyos, tatapikin ka muna ng mahal na Panginoon. Papaalalahanan ka. Amen! Ano gusto mo? Sintron? Masakit yan. Maglalata yan. Kurot? Nako, yung mga mother, mahilig mangurot yan sa mga anak. Eh ngayon, kapag ikaw ay patuloy sa kasalanan, halimbawa mo na lang, kapag ikaw ay nagpupukpok, yung pako hindi tinamaan, ang tinamaan yung kuko mo. Aray! Sisigaw ka muna ng aray. Imagine, kukulang napukpok. Pag tumagal, nagiging itim. Nagiging cutics. Patay na cutics. Patay na kuko pala. Kung ikaw ay nagpapabaya sa paglilingkod mo sa Diyos, minsan ganun ang nangyayari. Amen! Pinupukpo ka na ng mahal na Panginoon, ayaw mo pang magtanda. Amen! Yung mga nag-amen, pumalakpak nga sa mahal na Panginoon. Talagang walang exempted. Amen! Lahat tayo ay kinukorek na mahal na Panginoon dahil mahalaga sa atin ang paglilingkod sa Diyos. Katumbas nito ay kaligtasan. Amen! Kaya sabi ko, pag ikaw ay meron ng Espiritu ng Diyos, we are now over above the law of sin and death. Dahil kapag ikaw ay meron ng Espiritu ng Diyos, ang Diyos ay nasa iyo. There is Jesus, His life. Amen. Everybody say praise the Lord.
kapag ikaw naglingkod sa malabayan, sabi ng Proverbs, anong salita ng Diyos? I love them. Those who love me. Amen. Everybody say praise the Lord. Ngayon, dito tayo sa Psalms na binasa natin. Ang gantimpala ng Diyos sa atin ay bubusugin niya tayo ng mahabang buhay. Everybody say praise the Lord. At ipakikita sa atin ang pagliligtas. Amen. Kaya ako salamat sa ating mahal na Panginoon. Nung nakakilala ko sa mahal na Panginoon, I'm only 18 years old. Single. Puno ng bisyo, puno ng kasalanan. Sabi ng doktor sa Chinese General Hospital, immediate operation dahil ako'y may sakit sa bituka. Butas-butas ng aking bituka, meron pa akong appendicitis. Sabi, puputok na. Immediate operation. That was 1980. Kung nagpa-opera ako, baka hindi ako nakarating dito. Baka matagal na akong patay. Imagine, sabi kagad, immediate operation. Mabilis na kilos. Kailangan kahit operasyon. Hindi ako nagpa-opera. Kahit na ako'y may pera, takot ako sa operasyon. Takot ako sa hospital. Yung tutusukan nga lang ako ng karayom dito, pag may vaccination, nung wala pa tayo sa malapay, walang problema yan. Sabi nila, para sa dengue, para sa polio, kung ano-ano mga sakit, ang sinasabi nila, di sige lang. Pero yung operasyon na yung gagawin sa akin, nako, sabi kaagad ng doktor, pag hindi ako nagpa-opera, mamamatay ako ng maaga. Pag ako'y nagpa-opera, madudugtungan ng aking buhay ng konti. Nako, magpa-opera ako, madudugtungan ng buhay ko ng konti. Konti lang pala idudugtong. Pag nagpa-opera ako. Pag hindi ako nagpa-opera, mamamatay ako ng maaga. Konti, tsaka maaga, sabi ko, gastos lang. Kaya umuwi na lang ako sa Novaliches. Tama-tama naman, ang gawain natin, nasa kapitbahay lang namin. Umiiyak sila, pinanonood ko lang sila. Nag-hallelujah, praise the Lord sila. Ako'y nakatingin lang. Pero nung ako'y kinausap na naman na Panginoon na maglingkod sa Diyos, wala nag-akay sa akin na pumunta. Nagulat na lang ako, nasa bintana ako ng aming bahay kasi ang pagitan lang ng gawain ni Iskinita. Bahay sa kabila, nandun yung Bible study, nandun ang parents in the Lord natin, ating mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda, at beloved Mama Del San Pastor Lina Comon Almeda. Ang sabi, yung mga may sakit, maglingkod sa Diyos. Yung mga gusto magbago, tanggapin ang mahal na Panginoon. Nagulat na ako, bumaba ako sa aming bahay, tuloy-tuloy ako dun sa kapitbahay. Pagpunta ko doon, inawit yung mahal ka ng Diyos. Mahal pa na ako ng Diyos. Abang inaawit yun, umiyak na ako. Umiyak na ako. At pagkatapos yung mapatanggap ako ng ating mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda, ipinag-pray yung aking sakit. That was December 28, 1978. Hindi ko makakalimutan kasi yun ang aking naging kapanganakan sa mahal na Panginoon. Nung tinanggap ko siya, sinabi ko, meron po akong sakit. Meron po akong nararamdaman sa aking tiyan. Nirebuke na ating mga pastor. Yung sakit, yung aking dalawang sakit. Yung bisyo, hindi ko muna sinabi. Kasi yung bisyo ko pagsusugal. Meron kong pasugalan sa aming bahay. Kilala ko dun sa lugar namin, Nanding Sugarol. Kaya pag araw-araw nagsusugal, sikat ang pangalan ko. Nanding Sugarol, ano ba yan? Umpisa na natin. Ako yung tagatawag kasi na magsusugal. At very wise ako, nung panahon ako'y nagpapasugal, nagpapamerienda ako. Nagpapakape ako, nagpapapandesal ako.
Ganun ang ginagawa ko. Para yung mga nagsusugal, mawiwili na magsusugal. Ngayon, pag wala na silang pera, dahil ako yung may-ari ng pasugalan, nasa akin yung mga tong. Pag wala na silang pansugal, umuutang na. Minsan nagdadala ng electric pan, nagdadala ng plancha, isinasanla para may pansugal. Uy, pakinabang. Ako'y may pasugalan. Pero hindi na alam, yung sakit ko, ako lang ang umaaray pag nagsusugal na. Di sinabi ko, sige mahal na pastor, pag-pray niyo po ako, pagalingin ako ng mahal na Panginoon. O, pinag-pray ako, pati Auntie Bilad Mama Dear, pati yung mga naunang manggagawa. Nireview ko yung sakit ko ng ating mahal na pastor, Mama Dear. Demonyo ng karamdaman, maalis ka sa pangalan ng Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo, bibigay ko ang buhay ko sa iyo. Pagalingin mo ako at baguhin mo na rin ako. Kaya magmula noong 1978, pinagalingan ko ng mahal na Panginoon Jesus, inalis ang aking bisyo, inalis ko ang sugalan sa aming bahay, wala na ako naging kaibigan. Wala na nagsusugal eh. Wala na rin akong niloloko kasi ako ay isang sugarol na luko-luko. Ang hinahanap ko kasi nung araw, pera. Hindi ko naman makita ang pera. Tinatakpan ng demonyo yung mata ko, kaya kahit saan-saan ako nagpupunta sa bisyo. Pero ngayon, naglingkod ako sa mahal na Panginoon. Magmula nung sinabi ng doktor na 1980 lang ang buhay ko, ngayon, 2024 na. Amen! Everybody say praise the Lord! Walang ulcer, walang appendicitis, hindi ako na-operahan, hindi napalitan yung bituka ko ng goma. Lahat ng bisyo ko, inalis. Amen! Everybody say praise the Lord! Lahat ng ginagawa kong bisyo, kasalanan, inalis sa mahal na Panginoon. That is my living testimony. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya ang sabi diyan, aking bubusugin siya ng mahabang buhay. At ipakikita ko sa kanya aking pagliligtas. Amen. Pag naglingkod ka pala sa mahal na Panginoon, sigurado meron ibibigay sa iyo na kaligtasan at buhay. Amen. Ililigtas ka ng mahal na Panginoon sa kasalanan. Ayaw mo maglingkod sa Diyos. Bubusugin ka ng Diyos ang mahabang buhay o ngayon. Sino ang mga gusto ng kaligtasan? Maglingkod sa Diyos. Amen. Sino ang gusto magbago ang buhay? Maglingkod sa Diyos. Amen. Sino ang gustong himala? Makikita mong himala dahil ang sabi ng Biblia, kapag naglingkod ka sa Diyos, miracle will follow. Amen. Through signs, wonders, and miracles, ipakikita ng Diyos. Amen. Hindi lang isang kamay, kundi dalawang kamay. Hahawakan ka ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, ang paglilingkod natin sa Diyos ay merong pakinabang. Everybody say praise the Lord. John 3:17. The Gospel according to St. John, chapter 13, verse 17. If ye know these things, happy are ye if ye do them. Sa wikang Tagalog, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo'y mapapalad kung inyong mga gawin. Amen! Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Amen! Ay maraming mayaman sa libutan. Maraming may pera sa ating kapaligiran. Hindi naman sila mapalad katulad natin. Amen! Tayo mapapalad kung inyong mga gawin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Amen! John 14:15, if you love me, keep my commandments. Everybody say praise the Lord. Italo na lang natin ang basa. Dito tayo sa Isaiah 41:10-13 and James chapter 1 verse 22.
Praise the Lord. Hallelujah. From the book of Prophet Isaiah, chapter 41, verses 10 to 13. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Behold, 13. Talo lang basa sa 13. verse 13. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee. Amen! Everybody say praise the Lord! Sa Tagalog, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen! Everybody say praise the Lord! 13. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Praise the Lord! Hallelujah! Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hawak na yung kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Everybody say praise the Lord! Natatakot tayo pag may pagsubok? Minsan. Amen. Nag-aalala tayo pag wala tayong pinansyal. Minsan. Natatakot tayo pag meron tayong sakit. Puro minsan lang yan. Kasi pag ikaw ay nagkakasala, nagkakamali, minsan may paalaala ang Diyos. May pagtutuwid ang mahal na Panginoon. Amen. E lahat tayo nakakaranas niyan. Amen. Dahil tayo mahalaga sa Diyos, anak tayo ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Amen. Sa verse 10, 41:10, Tagalog. Huwag kang matakot, sapagat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay, sapagat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay na aking katwiran. Amen. Lahat talaga pakinabang sa Diyos. Amen. O, natatakot tayo minsan pag may problema, may pagsubok, may sakit. O, sabi ng Biblia, huwag kang matakot. Amen. Sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang manlupaypay. Amen. Sapagkat ako yung Diyos. Diyos palang aalalay sa atin, tutulong sa atin. Amen. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Amen. O, nagtataka tayo, bakit pag fasting tayo, mahina yung ating katawan. Pero pag nagpupuri na tayo, bigla tayo lumalakas. Amen. O nakaranas ng 3 araw na fasting, palakpakan ng mahal na Panginoon. Nakaranas ng 5 days fasting. 10 days fasting. Pakunti ng pakunti 21 days fasting. Naku, 2-3 na lang. 40 days fasting. O, isa na lang. Praise the Lord. Anong sabi? Sapagat ako yung Diyos, aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen. Alam mo, kaya ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon minsan sa mga miracle na binigay ng mahal na Panginoon. Hindi naman sa binubuhat ko yung sarili ko, ha? Mabigat ang sarili ko, hindi ko nga kaya eh. Pero kahabagan ng mahal na Panginoon, nag-try ako mag-fasting. Una 3 days. Absolute ba? Nalampasan ko. 5 days. Nalampasan ko uli. 10 days. Nalampasan ko. 21 days. Nalampasan ko pa rin. 30 days. Hinang-hina na ako. Sabi nga nung mga nakakita sa akin, Kuya, butot balat ka na. Sabi ng mga loved ones ko, naku, Kuya, mukhang
Nagpapatiwakal ka na. Ba't di ka kumakain? May makakain naman. Hindi ko sila pinakinggan. Dahil ang aking layunin, sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng kalakasan. Maghimala ka. Tinapos ko ang 40 days. Himala na mahal na Panginoon. Nung natapos ko yan, yung aking palansakit, yun na yung kompletong kagalingan. Kaya grabe. Sino ang may ulcer? Oh, pag ikaw hindi kakain, di masasakit ang tiyan mo? Amen. Kapag ikaw ay may appendicitis, pag nasobran ka ng pagkain, sasakit ang tiyan mo rin. Amen. Kaya yung mga panahon na yon, kumain ako at hindi ako kakain, mamamatay din pala ako. Tama yung doktor. Dahil pag hindi ako nagpa-opera, mamamatay ako. Pag ako'y nagpa-opera, madudugtungan ng konti ang buhay ko. Pero ang Diyos ang pinaglingkuran ko. Amen! Ay ang Diyos ang pinaglilingkuran natin, siya ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Siya ang Diyos sa ating kaligtasan. Amen! Only there is Jesus is the reason we are here. Amen! And there is Jesus is the source of everything. Everybody say, praise the Lord. Life is nothing without there is Jesus. Kaya yung pinatunayan ng mahal na Panginoon sa akin, mahal na kapatid. Kasi matagal ko silang niyayaya na maglingkod sa Diyos. Yung pala magpaalam lang siya sa akin. Yung mother ko, imagine, nakaabot ng 94. Siya 40 plus lang. Ako 64. Ngayon, salamat sa mahal na Panginoon. Malayo man ako sa kanila. Pero bakit? Dahil sa mahal na Panginoon. Amen sa gawain ng mahal na Panginoon. Last verse natin. James chapter 1 verse 22. Praise the Lord from the book of James, chapter 1, verse 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Sa Tagalog, datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Everybody say, praise the Lord! Huwag masaktan yung iba nating mga kapatira. Maaring matamaan tayo diyan. Amen. Pero ito totoo. Datapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kaya walang pagkalugi pala kapag susunod tayo sa utos ng Diyos. Lahat ay pagpapala. Kaya nga sabi ng Biblia, count your blessing and name them one by one. Amen. Habang tumatagal ka na naglilingkod sa Diyos, ang pagpapala ng Diyos laging nasa kamay mo. Amen. Pero nasa sanlibutan tayo, ang natatanggap lang natin, reward. Cum laude, summa cum laude, magna cum laude, first honor. Nasa top 10 tayo, tuwan-tuwa na tayo. Reward lang. Pagkatapos natin matanggap, ayun, nakasabit lang sa dingding. Nakasabit lang sa ating aparador. Pero dito, ang ibibigay ng Diyos, gantimpala, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Amen! Hindi maluluma, hindi aagawin ng tao. Amen! Hindi maluluma ang ibibigay na pagpapala ng Diyos, bago ng bago. Amen! Kaya pag bibilangin mo ang pagpapala ng Diyos, malulula ka. Amen! Iba yung pagpapala ng Merkules, iba yung pagpapala ng Biyernes, iba yung pagpapala ng Linggo. Everybody say, praise the Lord! Dahil tayo anak ng Diyos, palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. I love them, those who love me. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Si Jesus ang dahilan ng ating paglilingkod sa Kanya. Siya ang pinakadahilan
Amen. Wala nang ibang dahilan. Hanapin natin ang ating mahal na Panginoon, ang ating kaligtasan. Siya ang nagmamahal sa atin. Kung inakay tayo ng ating mga kaibigan para makadalo sa ating gawain, sa ating mga beloved friends and visitors, sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga loved ones, maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Walang kalugihan ang maglingkod sa Diyos. Amen. Kaya sa ating mga beloved viewers, sa lahat ng ating mga bisita sa araw na ito, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hallelujah! Mahal na mahal tayo ng pinakamamahal na Jesus. Salamat sa ating mga pastor. Salamat sa ating beloved Mama Dear, sa mga beloved American children, sa mga manggagawa, nagbibigay ng oras panahon para sa madalang gawain ng Diyos sa ating mga patil na dumadalo. Nandito ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Thank you, dear Jesus! Hallelujah! Thank you, Lord, for your love. Thank you, dear Jesus. Hallelujah! Thank you so much, Lord. I love Jesus more than anything else, Lord God. I love dear Jesus. I love dear Jesus. I love dear Jesus. Hallelujah! 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 Lahat ng aking gagawin, alang-alang sa iyo, mahal na Panginoon. Ang aking buhay, ibibigay ko siya, maglilingkod ako sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Jesus ang dahilan at may kulay ang buhay. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lahat ng gagawin, alang-alang sa Diyos. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan ng may kulang buhay. Lahat ng gagawin, alang-alang sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord sa ating minamahal na mga viewers at sa ating mga bisita sa gawain natin sa gabi na ito. Sa oras na ito, merong 4 na reglamento ng kaligtasan, 4 requirements of salvation. Ang una, pananampalataya. Have faith in God. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya huwag tayo manghina, huwag tayong manlupaypay. Lagi tayong dumalo para madagdagan ang ating pananampalataya, yung ating pag-ibig sa Diyos. Sabi ng Hebrew 11:6,
Ang taong lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala at sumampalataya na mayroong Diyos. At siyang tagapagbigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya. Ang bawat tao sa ating kapaligiran, sa buong mundo, sa iba't ibang dako, merong kanya-kanyang problema. Kaya minsan nagpapakamatay ang tao sa problema. Pero pag ikaw ay lumapit sa Diyos, lulutasin ng Diyos ang problema mo. Amen! At ikaw ay babaguhin na mahal na Panginoon. Ang pangalawa ay pagsisisi. Pag ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, patatawarin ka na mahal na Panginoon. Eh walang makasalanang makakapasok sa karan ng langit sa Diyos. Merong pagpapatawad ng kasalanan. Amen! Patatawarin ka, lilinisin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, hindi po paglipat ng reliyon, hindi po pagsapi ng reliyon, kundi ito po ay para mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Maugasan tayo sa lahat ng ating mga kamalian. Pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. At sabi ng Roma 8:9, ang taong walang Espiritu ng Diyos, taong walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Kaya kailangan natin ang mahal na Panginoon Jesus. Amen. At sa John 1:12, ang sabi ng Biblia, ang banal na salita ng mahal na Panginoon, lahat ng tatanggap sa ating mahal na Panginoon, bibigyan ng Diyos karapatan na maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Amen. Kaya kapag wala ang mahal na Panginoon sa iyo, wala kang pag-asa sa kaligtasan. Dahil ang mahal na Panginoon Jesus mismo, siya ang buhay at buhay na walang hanggan. Kaya sa ating mga baguhan, tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating mga viewers, let us pray, beloved brethren, beloved viewers, sa lahat na narito sa ating mga gawain. Sama-sama tayo. Sabihin ng mga baguhan, mapagpala ka sa langit. Sa pangalan ni Jesus, minakamamahal na Panginoon Jesus, ako po'y nagpapasalamat na ako'y dinako mo sa iyong banal na gawain. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, iniibig kita, iligtas mo ako. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na kinapakinggan. At sa panalangin ni Evangelist Wildy Estrada Almeda, aming mahal na pastor sa gawaing ito, mahal na Panginoon, nagsisisi na ako sa iyong makasalanan. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa ampun na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating mga foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now, dearest Jesus. Now is the day of your salvation. Tomorrow is not a promise of God. Only now. Let us pray. Praise you, Heavenly Father, in the name of dearest Jesus. Thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, Lord, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dearest Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. In Jesus' name, Amen. Praise you, Heavenly Father, in the name of dearest Jesus. To the first, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, beloved viewers, beloved brethren, Lord God, lahat ng mga baguhan, lahat ng mga nanonood, mahal na Panginoon, sulat mo ka ng mga pangalan sa aklat ng buhay na maliwanag, na mababasa, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila ngayon ng kasing pagbabalik sa pangunang panalangin aming mahal na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, sa pangalan ni Jesus. Amen. Beloved brethren, let us pray sa lahat ng ating mga kahilingan, ating mga pangangailangan. God bless you sa ating mga beloved visitors. Opo, mapagpala ang Diyos sa mga panahon sa pangalan ni mahal na Panginoon. Narito yung mga anak, mahal na Panginoon, taas ang aming mga kamay. Abutin mo po, mahal na Panginoon. Tiklop tuhod kami, mahal na Panginoon. Nagpapakumbaba kami sa iyo, mahal na Panginoon. Kahabagan mo kami. Mahal na Panginoon, lahat ng mga kapatira may mga sakit, karamdaman, pagalingin mo sila. Lutas yung mga problema, palayaan mo sila sa mga bisyo. Palayaan mo sila sa mga kahinaan na natitira. I-rebuke natin ang ating mga sakit. Demonyo ng mga sakit, karamdaman. Maalis ka sa pangalan ni Jesus. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out, fever and flu, UTI, cast out in Jesus' name. AIDS, cast out in the name of Jesus. Pagkabakla, pagkatomboy, maalis ka. Lahat ng mga gawa ng kaway, maalis ka. Cast out, cast out, cast out. In Jesus' name. Bless us, O Lord God. Heal us by the name of Jesus. Bless us and heal us, Lord God. Bless thy children, Lord God. Bless us, O Lord God, physically, materially, financially, spiritually. In Jesus' name.
Be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Sicknesses cast out, problems resolved in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Clap our hands to this Jesus. Lahat tayo tumayo, mga kapatid ko, and shout, hallelujah, praise the Lord 3 times. Then jump. Lahat tayo sabay-sabay. Ating mga beloved viewers, lahat kayo na nandyan sa inyong mga lugar, tayong lahat ay magkaisa, taas ating mga kamay para madali tayo maabot ng Diyos. Amen. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sabihin natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. God bless you sa lahat nating mga kapatiran, sa ating mga beloved viewers.